Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Tapos ay purihin
pag-ibig ni Kristo, lalong tumitibay at naging dalisan ang kanyang pagmamahal. Efeso 5:25-27. Gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya, upang kanyang pabanalin siya, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia, na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Hangarin ang paglilinis. Masidhi nating hangarin ang paglilinis ni Jesus ng ating mga kasalanan, dahil ito ang masidhing hangarin niya sa atin. Ang ating paglilinis ay hindi dahil sa ating sariling sikap, kundi dahil ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili. Nililinis niya tayo sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Habang hinahangad nating malinis, dapat tayong lumapit at magpasailalim sa kapangyarihan ng kanyang mga salita, na siyang nagtutuwid at nagpapadalisay sa ating isipan at puso. Ang paglilinis ay hindi lamang para gumaan ang ating pakiramdam mula sa bagabag ng kasalanan, kundi upang tayo ay maging karapat-dapat at maluwalhati sa harap ng Diyos. Awit 51:7-11. Linisin mo ako ng isopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging higit na maputi kaysa niyebe. Gawin mong marinig ko ang kagalakan at kasayahan. Hayaan mong ang mga buto na iyong binali ay magalak. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang lahat kong mga kasamaan. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin, at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Hingin ang bagong pasimula. Hindi lamang patawad ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Ibig din niya na tayo ay linising lubos sa pamamagitan ng bagong paglalang. Hingin din natin sa Diyos na lumalang siya sa atin ng isang malinis na puso at matuwid na espiritu. At siya ay manahan sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Ang paghahangad ng paglilinis ay hindi lamang pag-iwas sa parusa, kundi isang pagsusumamo para sa pagpapanumbalik, pagbabago at presensya ng Diyos sa ating buhay. Tito 2:11-14. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin, upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Mamuhay na malinis. Ang pagnanais nating maging malinis ay hindi nanggagaling sa sarili nating lakas. Ito ay bunga ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang nagpapatawad, kundi nagtuturo sa atin na itakwil ang kasamaan. Ang tunay na naghahangad ng paglilinis ay natututong tumalikod sa mga makamundong pagnanasa
upang mamuhay ng may katinuan at banal. Ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili hindi lamang para iligtas tayo sa parusa, kundi upang pakalinisin tayo para sa kanyang sarili at maging masigasig sa paggawa ng mabuti. Mateo 5:3, 5, 6 at 8. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Hangarin at tanggapin ang paglilinis. Ang simula ng paglilinis ay pag-amin na tayo ay mga espiritual na pulubi, na tayo ay walang kakayahang linisin ang ating mga kasalanan. Buksan natin ang ating kamay upang tanggapin ang libreng biyaya ng paglilinis na ibinibigay ng Diyos. Magpakumbaba tayo at magpasakop sa kalooban at paraan ng Diyos. Kagutuman at kauhawa natin ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Ipaubaya nating buo ang ating puso sa Diyos upang siya ang maglinis nito. Sa paraang ito ay mamamalaya natin ang Diyos na mahabagin at mapagpatawad, ang Diyos ng kapayapaan. Ang Diyos ay tapat at matuwid. Ang pagpapatawad at paglilinis sa atin ay nakasalalay sa pagka-Diyos ng Diyos. Ang Diyos ay tapat at matuwid. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, tayo ay patatawarin niya sa ating mga kasalanan at lilinisin niya sa lahat ng kalikuan. Hangarin at tanggapin natin ang pagpapatawad at paglilinis ng Diyos. Ang paraan ng pagtanggap ay pananampalataya kay Jesus na namatay para sa ating kasalanan at muling binuhay ng Ama, kaya tayo ay kanyang pinawalang sala. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.